Magandang hapon mga butingting. Meron tayong re-repair ngayon, isang motherboard na A320M Pro VH Plus. So ang main issue is overcurrent protection or protected. Pag binubuksan natin siya, namamatay ulit, nag-overcurrent siya, nag-auto shutdown. So papakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari. Try natin buhayin si motherboard. Press natin yung power button. Ayan. So, ayan. Check natin yung display dito. Dito nakasaksak yung ano natin, monitor. Ayan yung monitor. Ayan o. Wala na, patay na. So nag-overcurrent siya mga kabutingting. Try natin hindi siya buhayin para makita niyo yung buo. Ayan, tatapat ko sa monitor. Overcurrent have been protected on your USB device. System will shut down after 15 seconds to protect your main board. So nag-overcurrent yung ano natin, yung sa USB. So meron na tayong na-repair na ganito. Let's see kung marirepair natin to. Check natin kung saan natin nahanapin yung overcurrent na yan. Set up muna natin tong camera natin. Taas ko lang yung camera, sorry. So, gagawin natin, magta-try tayong magtanggal ng protection IC. So, tanggalin muna natin tong power ano natin. Ano yung try natin magtanggal ng protection IC. Pero test muna natin kung saan part yung nag-overcurrent. Bago tayo magtanggal.
Off muna natin. Wait lang mga kulinting ah. Yan natin siyang buhayin. Kailangan kasi mga butingting makita natin yung IC na nag-overcurrent eh.
So parang dito sa side na to, wala akong nakikitang nag-overcurrent na ano. Pero kailangan matest muna natin lahat. Hindi ko sure kung para to dito. So try natin tanggalin muna tong isang to. Medyo mataas ang reading niya. Tingnan natin kung pag tinanggal mawawala yung ano. Tanggal na natin, kabuting-ting. So ito siya. Tingnan muna natin kung mag-overcurrent pa rin. Tapos yung power button. Pag nawala ng display, ibig sabihin hindi yun. So may display siya, kabuting-ting. After natin tanggalin yung IC, meron pa rin tayong overcurrent. So ibig sabihin hindi yun yung problema natin. Trial and error, balik natin yung tinanggal natin.
So dito, tanggalin naman natin itong isa rito. Mayroon ditong ano rin eh. Mayroon din ako nakikita ang overcurrent din dito eh. Mataas na reading. Natanggalan natin itong isa na to. Trial and error lang. Buhay natin. So meron pa rin tayong overcurrent. Tanggalin natin yung isa. Tanggalin natin yung isa. Buhay natin ulit. So, pangatlong IC na yung tinatanggal natin. Pero ang ginagawa ko mga kabutingting para safe, baklas kabit. Pag tinanggal ko, kung saan pwesto, binabalik ko rin. Ayun, meron pa rin, no? May overcurrent pa rin. So, ibig sabihin, hindi yun yung tinatanggal natin. Makikita rin kita. Tingnan natin kung matatanggal. Pag naubos na yung lahat ng IC nito, ewan ko na lang. Meron pa rin. Overcurrent pa rin siya mga butingting.
ang ating salarin. So ito, itatabi lang natin itong mga pinagtatanggal natin. Yan, lagyan natin yun dyan. So lagyan natin ito dito. Tapos ito dito. Natin yun dyan. Tanggalin natin ito. Mamadama yung USB keyboard. Baklas kabit, kabuting-ting. Hindi natin nakikita yan. Sa ang importante lang, hindi natin makakalimutan kasi natin siya tinanggal. Yun, natanggal natin. Siya lang pala mga kabuting-ting. Yun o, natanggal natin o. Oh. So, nakapasok na tayo. Restart natin ha. Check niyo yung check niyo yung monitor. Control Alt Delete. Ay, tanggal pala itong natin. So, patayin ko na lang. So, pwede natin ibalik yung mga tinanggal natin. Pero, double check muna natin ulit. Bubuhayin ko ha. Ayan na, buhay na siya. Wait nyo kung lalabas pa yung overcurrent protection nya. Yun o, kabuting-ting o, MSI na kagad o. So, ibig sabihin, yun yung nag-overcurrent sa atin. Yung huling natanggal natin mga kabuting-ting, papakita ko sa inyo. Makikita ko sa inyo kung saan tayo nakakuha ng IC na nag-overcurrent protection. So itong IC na yan, kung mapapansin nyo to, yan, tinanggal ko siya doon. So natanggal ko na. Ngayon, siya yung huling tinanggal natin kaya nawala yung overcurrent. Ngayon ibabalik naman natin yung the rest na mga pinagtatanggal natin. Pwede natin ibalik ulit yan. Tapos yung isa na yon, yung IC na yon na tinanggal natin, pwede namang hindi na yung palitan. So try natin siyang ibalik. Try natin ibalik yung yung iba. Try natin ibalik yung ibang IC. Maga protection IC lang naman yan. Tutuusin kahit di na natin ibalik. Yun yung sa pananaw ko ha. Wait lang.
Bilang muna natin yung tester. Baka matunaw. So, babalik natin tong... Ay, buhay pa pala. Sorry. Puputok yan. Tigas. Medyo mahirap kabit mga budingting kasi sobrang kitid. Mahulog yung salamin ko. Okay. So, natanggal na natin, naikabit na natin yung iba, yung mga tinanggal natin kanina. Try natin siyang buhayin ngayon kung try natin siyang buhayin. Natin kung bubuhay. So may power tayo. Tingnan natin kung babalik. Yun. Okay na, kabudingting. Okay na siya. So yun lang pala, yung isang IC na yun. Ito siya, kabudingting, kahit di na natin ito palitan, okay lang. So ito yung IC. Ayan. Yan yung IC na nagpo-protect, nag-overcurrent. So, yun lang naman mga kabudingting. At least nabuhay na natin to. Matutuwa yung ating customer. So, try natin uli siyang patayin para ma-double check natin na wala tayong back job. So, ayan, tinuto ko na lang yung camera.
Tutok natin yung camera. Press natin yung power button. Dito. Press ko yung power button. Yan. Check natin dito. Kung magdi-display. Yun o, MSI na kagad o. Okay na, kumuting-ting. Solve na yung issue natin sa overcurrent. So yun lang mga buding-ting. So meron tayong na-repair na isang motherboard ng MSI ba to? Ano ba yung sinabi ko kanina? Kalimutan ko yung sinabi ko kanina kung MSI. Ayun pala, MSI. Sorry. Tumatanda na eh. Ayan o. So MSI A320M Pro-BH Plus. So overcurrent na naman tayo rito. So naka-repair na ako nito. Marami na tayo nare-repair nito na overcurrent. Ngayon meron na naman tayo na-receive na ganitong situation. So ngayon okay na yung issue natin. So again mga kabuting-ting, gusto ko lang po uling mag-ano sa inyo, mag-plug. Baka po meron kayong gustong ipa-repair ng mga computer sa inyo. Kung along Metro Manila, pwede po kayo magpadala sa atin via Lalamove or Grab or any other courier na pwede nyo magamit para maparepair dito sa atin. So ang ano po rito, sagot nyo po yung shipping fee, back and forth. Then kung malayo naman, kung province naman kayo, pwede nyo ipadala via JNT or LBC. Pasensya at merong asong nag-iingay rito sa amin. So yun, kung malayo po, pwede nyo padala via LBC or JNT. So para meron po kayong option. So yun lang mga buding-ting, at na-solve na natin yung issue ng motherboard na to, yung overcurrent. Okay? So maraming salamat mga buding-ting and have a nice day po. Malapit na yung Christmas. Bye-bye!